Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ikalawang araw. Parang may countdown ng bagong taon, ha? Ay, salamat to sa dumadagdag na subscriber, no? Mamaya mag-collab tayo, gaganda ng comments nyo. Oo. Ang pamagato na ito yan, eh. Magandang araw. Kay Atty. Enzo Roque, nakikitang papa-aresto ni Marcos Jr. sina Digong at Sara sa 2024. Oh. Pakinggan natin si Harry Roque at magbibigay ko tayo ng reaksyon dito, no? No? At ang worst period of life, Inday Sara, natural. Dahil ang sinabi ni Manang ay talagang yan. Gulo po yan. At kapag yan po yung... Napanood nyo na ho siguro to eh. Meron ho itong 3,600 views, 8 hours ago lang ho ito. Oh. Tuloy mo, Harry. Talagang hindi magiging mabuti para PBBM. Kung shui ni PBBM, hindi po mabuti. It will be the worst period for his life. Yun yung sabi ng mga feng shui masters, no? At ang worst period for his life, baka nga hindi magiging mabuti kay PBBM, lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko, na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayon ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si PP Sara sa ICC, ay tingin ko magkagalit ang sambayanang Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay Inday Sara, natural. Gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Alam niyo, nagtataka ko rito kay Harry Roque, mga boss. Warrant of arrest na sinasabi nito eh. Eh, di ba ikaw ang abogado ni Digong sa ICC? Eh, bakit parang tinatakot mo ng gobyerno ni Marcos? Ah? At warrant of arrest na sinasabi mo, nag-iimbestiga pa lang dito eh. Ah? Wala pa, investigasyon pa lang, Harry Roque. Parang hindi ka naman abogado. Wala pang probable cause na ini-issue. Advance ang utak nito, no? Ibig sabihin, talo na. Kasi warrant of arrest na sinasabi ni Harry Roque at saka magkakagulo na. Pakinggan nyo tuloy, ha? Gulo po yan. Gulo. At kapag yan po yung nangyari, talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Nananakot na si Harry Roque dito eh. At tinatakot ni Harry Roque si PBBM. Sino si PBBM? Gobyerno. Siya Pangulo eh, di ba? Tuloy mo, Harry Roque. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction, itong first quarter, magdi-deny si PBBM na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan kay Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante at saka dun sa katunayan na gaya ng National Telecommunications. Kung tutuusin, mga boss, bakit magdi-deny pa si Excellency? Total eh, binubukod na siya ni Harry Roque. Aminin niya, ako talaga yan eh. Dahil di naman po pwedeng ang gagalaw yung mga kongreso na yan kung walang bindisyon ni Marcos eh, di ba? Aminin mo na, total binabanggaan na eh. Oo. May Sara, may mga kanta-kanta pa, may pulburon-pulburon pa. Talagang kung ano-ano na nilalabas ng kampo nito eh. Oo. Di ba? O, tuloy mo, Harry Roque. National Telecoms Commission sa kaso ng SMNI na wala namang bisa yung resolution na ipinasa ng Kamara alone, kinakailangan para maging batas, concurrent resolution ng Senado, ang mangyayari. Matigas ulo ni Harry Roque. Dapat panoorin ni Harry Roque nung panahong human rights advocate ka pa. Kumpara mo ngayon kung ano ka. At tanungin mo sarili mo kung alin ang tama, kung yung noong ikaw si Harry Roque na human rights defender o ngayong ikaw ang defender ng mga human rights na mga lumabag sa human rights. Lato. Dapat manalo senador to kung hindi nagwala sa nawala sa hulog. Tuloy mo. Nangyayari, yung resolution na inaprubahan ng Kamara de Representante, yan ang gagamiting legal na basihan ngayon ng DOJ. Gaya ng ginawa ng NTC na yung pag-suspend sa prangkisa ng SMNI ay base doon sa wala namang bisa na House resolution. Kasi
Ibig mo sabihin, tulonggis yung mga nasa house dahil walang visa, naaresto. Mukhang dapat itong mga klaseng abogado na nadidisbar eh. Ito oh. Bagamat walang visa yan, hindi mo naman po pwedeng i-dismiss dahil yan ay sentimiento ng mga mambabatas sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan... Paano? Gulo nito, no? Sentimiento mababa sa walang visa pero hindi mo pwede pa walang visa. Anong gulo na to, no? Dahil yan ay sentimiento ng mga kongresin. Ang gulo nito, mga boss. Hindi na mangyayari. Pero si PBBM magdi-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at isoserve yan. Baka hindi lang kay FPIRD, kung hindi kay BP Sara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Kasama pa si baka si Bato kasama pa. Hindi lang silang dalawa masyado. Sama mo si Bato Niyong naman si Bato eh. Tsaka sasama si Kimo. Ikaw naman. Tira. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko, kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, ay nagkakamali sila. Kasi nga kahit anong bill, ibato nila kay Inday Sara, yes, bumaba ng bahagya ang trust at popularity rating ni Inday Sara, pero pinakamataas pa rin siya sa lahat ng tao sa gobyerno, di ba po, no? So sa tingin ko, magkakamali. Yung naman, yung survey na sinasabi mo gawa-gawa lang din ninyo eh. Tuloy nyo. Sila, no? Kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, para nakakapanginig balahibo. Kala mo, totoo sinasabi ni Harry Roque. Tuloy mo. Tugma dun sa sinasabi ng feng shui. Kapag itong pagtutulungan na ito mangyari... Yun na mabigat. Harry Roque. Saan mo naman kinuha yung punsoy? Ginawa Japan. Ano ba? Manghuhula na yata ngayon to. May punsoy pa. Sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. So, ano naman ang hinaharap ni Inday Sara? Well, syempre, ang kapalaran ni Inday Sara depende rin sa mga hakbang na gagawin ni PBB. Alam niya lahat, pati kapalaran ni Inday Sara. Pwedeng manghuhula na ito, ha? Taragis. Kung talagang makikipagtulungan para mapadala at mapakulong ang Inday Sara at FPRRD sa dahig, natural, anong gagawin ng mag-ama? Ano nga lang man sabihin nilang, we love you. Layo ng utak ni Harry Roque, no? Ibig sabihin, sa salita ni Harry Roque, talo na. Kasi kulong na pinagsasabi nito. Ha? Kulong na eh. Oo, kaya ang ginagawa na nito, tinatakot niya na itong si Marcos. Oo. Na pag yan ang ginawa mo, diba? Oo. May mag-react tayo dito. Tuloy. Yung PBBM, aalma rin niya. At sigurado na nandyan yung kanilang mga tagasunod, yung kanilang mga supporters, at syempre, hindi naman po pwedeng uupo lang sila at babaw sa gusto na mangyari ng administrasyon. So tingin ko po talaga, medyo magkakaroon ng confrontation kung itutuloy ni PBBM yung kanyang plano na makipagtulungan. So sana, ang aking pakiusap na maalala sana ni PBBM kung paano tayo lahat, paano sila naluklok sa kapangyarihan. Unang-una, nagbigay si Inday Sara. Hindi na tumakbo para presidente. Pangalawa, hindi, sino may kasalanan? Ba't di siya tumakbo presidente? Ba't di niya inilaban? Kagaya si Excellency, pinapaatras siya. Sabi niya, hindi na. Laban akong laban. I have nowhere else to go. Tuloy ako. Ba't umatras Sara? Kasalanan ninyo, sisisihin nyo naman si Excellency. Dahil hindi siya nagbigay kay Sara, ganon. Si Sara nagbigay sa kanya, kaya nanalo. Hindi. Talagang yari na karera. Huwag kayong magulo, ha. Tuloy. Tumakbo bilang kanyang bise. At ang ginawa ni Inday Sara, dahil mas marami pa ang boto niya, hindi lang sarili niyang kinampanya.
kinampanya ng todo si PBBM. Gaya na nangampanya rin ako para sa kanya. So, Nangampanya ka rin ba? Eh, ba't natalo ka? Dapat nanalo ka. Nangampanya ka eh. Talo ka nga eh. Sana nakakuha ka ng 30 million votes din dahil nangampanya ka, ganon. Nakakatawa to si Harry. Okay, totoo. Tuloy mo. So sana, huwag siyang maniwala doon sa mga bulong-bulong na mga chismoso at mga marites. Wala po talagang basihan yang kinatatakot ni PBBM, di umano, na nagpaplano ng DSTAP si FPRRD. Ulitin ko po, kapag marami ng ganyan. Huwag mong guluhin yung talagang may plano. Kinausap na nga nung amo mo yung mga retired general, retired PMAer, di ba? Nagpunta na rin yung amo mo sa sa kay Xi Jinping. Nakipag-usap na doon. Mayroon na. Gusto niya nga sibakin si nabuko lang ni si Gloria. Gustong sibakin si Romualdez na Speaker of the House di ba? Marami ng plano, buko na nga Kau naman, Harry Roque, Tuloy. nagkaroon ng DSTAP, pagkaroon ng kudita, pati po si Inday Sara mawawalan ng mandato. Hindi po gagawin yan ni FPRRD. Dahil bakit naman mawawalan ng mandato si Sara? Kung magkukudita. Di pag nanalo, parang kagaya rin ng nangyari kay Cory, di ba mga boss? Nagkudita ang mga tao, tapos inupo si Cory. Di ba? Revolutionary form of government. Mabait lang si Cory. Kaya yan ang mangyayari yan. Pero yun nga, bumalabs yan. Kasi walang taong susuporta. Meron man, iilan-ilan yan. Ewan na. Kung kaya ninyong magtagumpay, napatalsikin si Marcos. Gaya na sinasabi mo na magkakagulo. Tuloy mo. paboritong anak niya yon. Paano yan? Mawawalan ng mandato yung anak niya. Magkakaroon ng revolutionary government na naman. Ay nako, hindi po yan ang gusto niya para sa anak niya. Siyempre, like any loving father, ang gusto niya matapos ang termino ng Vice President at tumakbo bilang presidente sa 2028. Hindi man po importante. Kala ko ba sabi ng tatay niya hindi tatakbo si Sara ng 2028? Si Digong nagsabi, gulo mo, Roque. Kaya sabi niya, sige na, Romualdez. Kampanya pa kita. Wala nang plano si Sara na tumakbo sa presidente. Tama na ito sa amin. Naging presidente ako, naging mayor si ganon, naging congressman si ganon. Okay na yun. Uhulog na, may Diyos pang sinasabi si Duterte nung sinasabi niya yun sa gilitan, sa gikang ng masa di ba? Ito, di yata nanonood ng gikang ng masa to. Importante sa kanya na mapaaga yung termino. So aking pakiusap, well, gaya ng sinasabi ng mga feng shui, ang feng shui naman, po pwede mong talagang labanan. Okay? At pwedeng labanan po yan sa pamamagitan ng huwag pakinggan ang mga marites na nagbubulong-bulong kay PBBM na nagpaplano ng DSTAP ang mga Duterte. Sa tingin ko po, wala talagang basihan yan. Ano naman ang... Yan ang tingin mo. Paano yung tingin nila Romualdez saka ng mga Marcos na tinitira nyo na sila? Di ba? Ginapang na nga ni Gloria, di ba? Kaya nga tinanggal si Gloria dahil ginagapang niya na yung speakership ng Kongreso, di ba? Ito naman. Nagtatanga-tangahan din ito, no? Tuloy. Ang prediction ko pagdating dito sa gulo sa China, ang prediction ko po, parang ating napunta na sa China. Ito mga boss, no? Magbigay tayo reaction dyan. Parang sinasabi dito si Roque na pag nagbalik at ang gobyerno ni Marcos sa ICC, nakipagtulungan, magkakagulo. Diba? Dahil, yun nga, ang isip nitong abogado ni Digong, talo na warrant of arrest na nasa makukulong na iba na talo na, surrender, bataan. Kaya ang naiisip lang nila, magkaguguluhin na nila talaga. Dahil alam, sa pananalita ni Roque, wala na, talo na. Kaya ang tanging magagawa na lang nila, yung kay Roque, iguluhin itong administrasyon ni Marcos. Yung mga boss,
Meron pa silang mga pirma-pirma na raw ng mga retired PMAer na magkakaroon na ng withdrawal of support and so and so. Dito sa anong i-withdraw yung support? Di naman na kayo parte ng gobyerno, retired na nga kayo mga PMAer kayo ang nakasuporta itong mga active na PMAer. Ay nako. Tanong mga boss ba't ba takot na takot sa kayo sa ICC? Mag-iimbestiga pa lang kung walang kasalanan si Digong, di walang mangyayaring aresto. Kung walang mangyayari sa investigasyon, kung mapapatunayan na ICC na walang kasalanan si Digong, paano? Sa pananalita nito, hindi na kailangan pang mag-imbestiga ICC rito. Warrant of arrest na, pwede na ibaba dahil aminado na siya na may kasalanan Kasi nga, yun nga, sabi, pag nakikooperate kayo sa kami magkakagulo. Sabi niya, di ba? May mga withdrawal of support, mag-aalsa taong bayan. Para saan ba yung Harry Roque? Abogado ka Para saan ba yung pagbalik sa ICC kung magme-membro ulit? Para sa kapakanan ng taong bayan. Para saan ba kung makiki-operate si Marcos, itong administrasyon ni Marcos sa ICC sa gagawing investigasyon sa nangyaring bloody war on drugs ni Digong? Sino mapapaboran? Yung mga biktima nung war on drugs ni Digong. Kung totoo nga, kasi investigasyon pa lang naman, Harry Roque, ikaw naman, aminado ka na agad Kung hindi makiki-operate, tuloy naman. Maski pa paano, tutuloy. Maski hindi makiki-operate. Pero mas maganda nga, makita ng tao na itong administrasyon ni Marcos, may malasakit sa taong bayan. Kasi hindi pa naman pinal mag-iimbestiga pa lang sila sa mga reklamo sa kanila na wala namang mangyari rito sa korte rito dito sa Pilipinas dahil yun nga wala namang makapagsampa ng kaso sa kanya. Kay Duterte wala. Di ba? Doon ba sa mga nangyaring sino ba nasampahan doon? Yung mga pulis, di ba? Hindi naman si Duterte. Yung tatlong na sila Kian de los Santos ang nasampahan yung pulis Hindi naman si Duterte nasampahan Di ba? Although yun ang sinasabi niya, kill. Sagot ko kayo. Di ba? Yun Si Roque, wala Ang alam nitong proteksyonan, yung kanyang amo. Yun na yan. Yan na siya yan Dati, kung makasalita siya nung panahon ng human rights advocate pa siya. Mamamatay tao yan si Digong. Natatawa ako kay Ronald Llamas Pero Rote, ang bilis daw kumbaga sa ang bilis bumaliktad nito Hindi ko alam mga boss Anong kasalanan ni para magkudita tao na sinasabi mo Harry Roque? Para magrevolusyon ng tao. Anong palagay mo sa mga tao ng Pilipino? Sobrang tanga naman Kaya lang kayo dahil natatapalan nyo ng pera Pero kaya kayo nakakakuha ng boto binibili nyo mga boto di ba? Tsaka mga boss paano sinasabi itong punsoy-punsoy na mag-aalsa taong bayan bakit mag-aalsa taong bayan? Roque? Dahil aaresto yung si Digong? Nakakatuwa ito mga boss, totoo. Kung aaresto yung si Digong sa kasi kay Bulog, mag-aalsa yung taong bayan? Anak ka ng tatay mong hapon Harry Roque Ano ka? Binubusabos na nga yung taong Pilipinas na dahil kay Duterte, dahil yung China, tignan mo nga, gagawin na raw na probinsya na lang ito ng China, ayon sa amo mo. Ito talaga wala Tapos sabihin mo, taong bayan, poproteksyonan si Duterte. Mapapamura ka kung ganito klase abogado mo Tawa ng tawa si Ronald Llamas dito sa totoo lang. Pati mo. Inaibig niyo sabihin, di ba mga chip? Mag-aalsa ka taong bayan pag inaresto si Digong. Unang-una, Roque, ang
pagbalik ulit, parang hindi naman to. Dati nasa ano to eh. Pabor to sa ICC. Ngayon, ito na siya, oo. Ano ba naman, talagang money moves in a mysterious way. Yun yan, walang ibang yan. Kasi, gaganyan ba yan kung walang pera? Dating human rights advocate siya, tapos ngayon, human left na siya. Katuwa ito po, oo. Maski yung mga retarded, mga general daw sila, signature campaign na iupo si Sara Pangulo at ito, mag-resign na raw to His Excellency. Anak ng wedding. Parang wala na gobyerno. Ewan ko, alangan namang pabayaan ng ni Uncle Sam si His Excellency at makabalik ang Duterte at kampi sila sa China. Ewan, mga boss. Pero nakakatawa si Harry Roque. Aminado na siya, di ba? Finish contract na. Ang gagawin na lang nila, pag anticipated na nila yung warrant of arrest na magkakaroon na eh. Maski wala pa, kasi investigasyon pa lang. Pero si Harry Roque, advance siya mag-isip. At nakikita raw niya sa Punsoy na papa-arresto yung mag-ama. Kulang yung nakita mo sa Punsoy. Hindi lang yung mag-ama. Maraming sabit yan. Si Bato sabit din eh. Di ba? Tatlo yan eh. Ewan ko si Bongo. Hindi ko lang alam kung sasabit si Bongo. No? Pero ang siguradong sasabit dyan, si Kimo. Kasi maski walang kasalanan si Kimo, hindi niya pababayaan, sasama si Kimo. Pag inaresto, sasama siya. Kasi masarap daw ang pagkain doon sa kulungan sa Amerika. Atay tayo dyan. Sa dahig, imported daw. Alam niyo mga boss, no? Ganyan na rin lang ang sitwasyon ng kabila na talagang subukan ninyo, tinagtatakotan na. Okay, okay, His Excellency. Bibigay ko na, papapasukin ko na talaga para makita na. Total, ganun din lang eh. Huwag mo nang patagalin, huwag mo nang papormahin, kumbaga. Di ba? Huwag mo nang papormahin. Banat na agad. Kawang hawak mo lahat eh. Ba't maninimbang ka pa dyan? Hindi ka na nga tinitimbang eh. Binibira ka na eh, di ba? His Excellency, Tapos sasabihin ni Harry Roque, huwag kang makinig dyan sa mga nagbubulong sa'yo. Kanino gusto mo makinig, Roque? Sa'yo? So talaga, wala. Iniwan ko sa'yo, Harry Roque. Ay nako, mga boss. Oy, Roque, pangalan ko, Roque. Roque Expectacion, Hindi yung Roque Pelito. Pero meron ng kaibigan, Malia Leonora Roque. Hindi naman daw niya kilala to si Harry Roque. Busy. Matino po yun, yung Malia Leonora Roque. Kasama po natin dito sa ating kapatiran na magkulab na tayo. Nakakatawa to si Harry Roque na ito eh. Yan ang problema sa tao, mga boss. Mas mabuti pa yata yung yung hindi masyadong nabubusog. Maganda ang andar ng utak. Ngayon, pag yung namang kinasabing taong walang makain, gutom, iba ang andar ng utak. Yan na nga. Pag nakakita ng 500, ibebenta na yung kanilang dignidad. Tapos bibigyan sila ng kapirasong bigas o grocery. Hulog na ng langit ang tingin nila doon sa tao. Yung iba naman, yun nga, nakakaisip na kung ano-ano. Inuutak ng tao eh. Masama rin pala sa tao yung sobrang busog. Ayan ang tsura, Yan ang tsura ng taong sobrang busog. Nakikita niyo na, si Harry Roque. Sobra ako sa busog. Kaya ako nang ganyan utak. Dapat pala, karamtaman lang. Hindi masyadong gutom, hindi masyadong busog. Kala Tibaya, shout out. Hello, Miss Akira Milos. A pleasant New Year day to you, sabi ni Kalati.
Kala ni Leo, good evening Karoke, hagupitin mo Karoke, sabi niya. Be well mga bear, wala pa nga eh. Malapit na siguro yung schedule niya. Ha? Maano ko noon. Basta malalaman ninyo, baka hindi ako makapag-vlog kasi ako magbabantay sa ospital. Pero pipilitin ko maski nandun ako. Kalat ni Baya ulit. Basta ang alam ko ay isa lang ang kargada namin ni Karoke. Isa lang. Ito, Totong Gonzales, shout out good PM Sir Rox. Kahit ano pang imbentohin nila, wala nang maniniwala sa kanila. Galawang desperado na tingin ko dyan. O, totoo. Ito si Karoke, abogado. Nag-iimbestiga pa lang, warrant of arrest na. Aminado na si Harry Roque, talo na yung boss niya, di ba? Tuloy natin kay Toto. May pag-asa pa sila na umalis ng bansa. Finish na talaga. Happy New Year, Sir Rox. Happy New Year, Totong Gonzales. Willie. Be able. Welcome to the club. Willie, be able. Willie B. Able, Tama si Kapersi. Dinaig ni Digong sa kasamaan si Hitler. Oo. Kaya nga, ibig nyo sabihin, pag naki-cooperate tayo, bumalik tayo sa tamang landas na magkaroon tayo ng member tayo ng ICC, magagalit ang taong bayan? Harry Roque? Gusto mo, sunod-sunuran na lang yung si His Excellency kay Digong, lahat ng sabihin susunod, babaw. Anong palagay mo kay His Excellency? Ikaw? Kakagigil ka talaga. Ari Ron, kukurutin kita. Totoo. Okay na, wadya pang tao to. Yannick Ordobe, shout out. Kung totoo yung video, tapos, kung totoo yung video, tapos Marcos, kung fake video, tulad ng kay Dilima, nga. Kaya nga wala yung video. Kung si Digong nga mismong hindi na video. Sinasabi na nila Las Cañas, Motabato, Simpesa, yung Kernel Asierto, kung sino si Digong. Sabi pa nga Las Cañas, yung mga pinagpapatay ko, alam ko pa kung saan ko binaon. Yun nga kaso niya doon sa ICC. Kaya walang alam dyan si His Excellency sa mga kasong nakasampa kay Digong sa ICC. Ikaw naman, Harry Roque. Bakit mo ICC si His Excellency kung gusto niyang makipag-cooperate sa ICC? Kung ayaw ni Digong, susunod si His Excellency kay Digong na huwag kang makipag-cooperate? Noon, oo, sabi na nga niya, diba? Sobrang spoiled nga niya ito yung Duterte kay Marcos Wala na kami dyan. Hindi kami makipag-cooperate dyan. Hindi kami papayag dito. Ganito. Lahat na nga. Kabait-bait na binira nyo pa ng binira Gusto nyo, lahat ng gusto nyo, susundin ni Marcos. Ano kayo? Siniswerte? Marcos yan. Hindi ka pa Duterte, Marcos na yan Di ba? Kampi ka pa nga yung Duterte kila Cory Aquino nung at that time Di ba? Malayo pa kayo sa totoo. Pero yun nga, nablap niya ng todo yung tao Mga jet ski, patayin ko lahat ng mga adik, mga ganito. Totoo lang na kakuwelyo nitong si Digong ang mga taong bayan mga Pilipino. Marami siyang nagago. Napaniwala na siya ay matinong presidente. At lalo yung paano maniniwala? Spiritual advisor niya, yung baliw si appointed Kibolog. Economic advisor Michael Yang, anak ng pating. Paano maging matinong presidente? Sige nga. Ewan ko sa inyo. Maraming pwedeng gawing economic advisor ng isang pangulo. Ang kinuha niya pang economic advisor, hindi pa Pilipino, inchik pa. Nakakatuwa, nakakabuisit. Pero yun na nangyayari, mga chip Alam, iiyak natin yan natapos yung 6 na taon Sobra pa nga Mirit parang itong
Magdadalawang taon na ba si Excellency? Oh, nanggugulo pa rin si Digong, di ba? Nanggugulo pa rin yung si MPA. Kita-kita na nga siya, may mga video siya na mabuhay ang MPA. Oh. Pinupuntahan niya yung mga MPA sa bundok. Diba? Oh, at yung mga MPA na nagsusuko, mga rebel returnees, ginawa niyang hitman ayon kay Matabato. Kasama nila sa tagapatay ni Digong doon sa Davao. Ano to? Arturo Garcia, welcome to the club, ha? China, very happy sa pulburon issue. Ladies Anita, masaganang bagong taon 2024 po, Sir Roque, at sa labing family mo po, lalo sa labing wife mo po. Dalangin ko po, kalooban kayo ng mapayapang buhay, ligtas sa sakit, kapahamakan, lalo na sa panganib, masiglang kalusugan at kalakasan. Yan ang aking panalangin ko para sa inyo po ng labing family mo po. In Jesus' name, Amen. Pati na sa aming mga viewers mo po. Salamat, Ladies Anita. Oo, yan din ang panalangin ko para sa inyo, lahat. Hoy, salamat daw, sabi ng misis ko, doon sa mga nagpabigay ng pamasko, no? At doon sa mga magbibigay pa. Ha? Totoo, kailangan pa namin. Totoo. Kalat niyo. Wag na nating bigyan ng pansin at panahon ang retarded na PMAer na yan. Kulang lang sa paligo at kalawangin na ang mga utak ng mga ungas na yan. Totoo. Buti na i-post ko yung atching ko, mga boss. Oo. Ladies Anita ulit. Sir Roque, mga sabi-sabi nila lang ang ICC ang bahala sa kanilang lahat. Kanina lang sa live namin sa California, yan ang topic namin po. Panatag lang po tayo. Oh, bakit? Sa live namin sa California, taga California ka ba, Ladies Anita? At bakit nagla-live ka? Bakit? May mukhang talagang nakatutok din si Ladies Anita sa mga nangyayari sa Pilipinas. Although, nandun siya sa ibang bansa. Parang kagaya rin nila 3JC Hope, Friend Amy Bingson, Shervin Sapeda. Lahat po sila nasa ibang bansa. Marami po pong mga kababayan natin na nando doon na nakatutok po sa nangyayari sa Pilipinas. Ito yan. Wala naman, maliban na yung mga aso-aso nila doon, kaya sila Marlico, na talagang, kita nyo naman parang kung magsalita si Marlico, liko-liko na ngayon. Dating wala siyang ginawa kung hindi magaling si Marcos. Ngayon, talagang grabe. Wala bang magagawa ang Marcos dyan kay Marlico? Ha? Lahat di ba ulit? Tagal, sus. Ang tagal naman. Ibenta na yan at patunayan ng mall ng mali at kondo para naman madagdagan ang ganda ng Baguio. Yung PMA, ibenta na yan. Naging mga retarded na ang produkto ng institusyon na yan. Totoo. Dapat nga, kung ganito lang magiging kalabasan ng mga PMA graduate, kagaya na ito mga retired general na ito, dapat talagang gawin na lang yan. Malaki-laki yan Baka pwedeng gawin kulungan ng tanga yan. Ladies Anita, yung kokay ni BBM, sige na kung totoo noong hindi pa siya isang presidente. Ngunit mula nang naging presidente, itinigil na po niya. Kaya kahit anong ibintang nila noon, yun, hindi ngayon. Hindi ako makamarcos, kakamping ako. Parehas tayo. Kagaya sasabi ni Atty. Enzo, wala kayong pakialam dyan. Basta kung tama, purihin. Kung mali, di ba tikusin? Diba? Ganun lang naman Hindi kagaya na sila Harry Roque, walang tama rito kung hindi si Digong. Tsaka ito mga retarded, mga retired general ba? General nakita ko, mga general daw sila. Mga officer daw sila di ba? Okinawa, Japan ng Pilipinas. Ano ba? Joel Molina, shout out. Kapag nakuha uli ni Duterte ang pamumuno ng bansa ngayon matatauhan ang mga Pilipino na sayang si ex-BP Leni Robredo. Totoo.
Perden San Juan, shout out ha. Good evening po, Karoke. Pulburon, no effect na yan. Ang importante, yung sitwasyon natin ngayon sa West Philippine Sea, ICC, na ang makakatulong sa ating kinabukasan. Si Kibuloy, na may kaso sa Amerika at sa Pilipinas, na hindi na dapat tularan. PBBM, nasa iyo na ang susi at kandado. Mag-isip ka, baka umikot ang gulong, baka mapunta ka sa ilalim. God bless po. Pero San Juan, galing mo. Bagay, wala namang hindi magaling dito. Oh. Elizabeth Iscare, oh. Good evening, Xerox. Happy New Year uli sa ating lahat. Desperado na ba ang mga kalaban ni BBM para pabagsakin siya? At atat na ata itong si Sara na ito para siya ang pumalit dito. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa nila para mapatalsik ito, yan ang tingin ko dito, Xerox. Parehas tayo ng tingin. Oh, tirada aburido yan eh. Oh. Ladies Anita ulit, oh. Xerox, hayaan na natin yung Maharlika. Yan po ang tanging trabaho niya, ang magpahayag ng puro kasinungalingan. Ibigay na lang natin kung saan siya happy. Huwag na natin magpansinin, mangmang lang ang maniniwala sa kanila kasama si Badudoy. Huwag nating sirain ang pasok ng bagong taon 2024. Ipaubaya na natin sa ICC para sa akin opisina po. Elizabeth Iscare ulit, oh. Dapat lang talaga maimbestigahan ito mga lisensyadong mga baril ni Digong. Dahil sobrang dami nito. Bakit hindi ito kini-question? Malay ko kay Excellency. Alay ko sa mga kaukulang batas na dapat kumustin dyan. Kata-kata talaga, malaki ang takot sa gobyernong ito kay Digong. Di niya pala dapat itanong yan kasi alam na natin yan. Ganyan kalakas ang mga Duterte na yan sa ating bansa, di ba? O totoo. Dapat kung iba-iba lang yan di hinuli na yan. Chris P. Celeb, hindi ko maintindihan ito. Chris P. Celeb. Welcome to the club. Drone lang ang katapat yan. Ang ibig mo sabihin ng drone? Hindi ko makuha, ha? Huwag masyado. Bawal ang talaga rito. Anong drone? Drone lang katapat niya. Ano yan? Stick War Legacy shoutout. The president cannot defend a nation if he is not held accountable to its laws. Totoo yan. Ito si Excellency talagang hindi pwede ito talaga. Maraming advisor dapat talaga dito. Totoo lang. Hindi gaya ng tatay niya. Sabi nga ni Digong, yung tatay niya, bright. Pero ito, anong. Digong. Okay daw, Japan. Ladies Anita ulit, oh. Mga mangmang po, yung mga pumila sa ayuda ni Butangera, Sara. Pinamimigay kung alam lang nila ay pera mula sa kaban ng bayan na ninanakaw ng Duterte. At ang style nila ay gugutumin muna ang taong bayan para sa eleksyon kahit tag 500 per tao na tagutom para iboto sila. Ganyan ang mga kandidato. Totoo. Niniwala ako sa dyan, ladies. Rolando Sacramento, welcome to the club. Hindi kumita yung mga retarded kaya nagbabaka sakali kahit magpaka-troll na lang. Totoo. Yun nga yung mga ibang pastoral ni Kibuloy. Nagba-vlogging na lang, tawa ko ng tawa kay Arlene Stone Naging vlogger na rin daw yung mga pastoral ni Kibuloy. Alfredo Kalangan, welcome to the club. Alfredo Kalangan. Si Bongo, ang first lady ni Digong. At hindi mo napatawa mo ko bago ka Alfredo Kalangan. Si Bongo ang first lady ni Digong. Bakit naman ganun? Ladies Anita ulit, oh. Bakit si Digong nyo ba? Bakit si Digong nyo ba nung presidente siya? Ano ba ang nagawa niya sa buhay ng taong bayan at sa ating bansa? Ang pumatay ng 39,099 na nasa ngayon ayon sa vlog namin
kaninang tanghali. Vlogger ka ba, Lady Anita? Binaboy ang rule of law. Ibinenta ang ilang parte ng West Philippine Sea sa China at lahat ang inilubog sa utang ang Pilipinas. Yan ang malagim na iniwan ni Digong nyo noong presidente siya. Pinakawalang ya na walang modo na presidente ng ating bansa na mahal na Pilipinas. Sila yung Hudas Digong nyo at Kibulok Loklok FBI. Kibulok Loklok FBI is coming in Davao. Totoo. Dapat talaga His Excellency, the earlier the better. Huwag mo nang papormahin. Ayan na nga pumoporma na di ba? Tinatakot ka pa no. Jerome Sausa, welcome to the club. Happy New Year, sir. Sabi niya, Happy New Year, Happy New Year. Federico Mandaco. Totoo yun, Sir Rox. Pagtiyagaan na natin si PBBM na presidente kaysa kay Sara na gusto nilang ipalit daw dahil di umano sa pulburon iskandal. Todas tayo sa China. Walang kahirap-hirap na makukuha ang West Philippine Sea at huwag naman sana. Baka pati Pilipinas hanggat nandyan ang gobyerno, ang mga Duterte, delikado tayo sa China. Pagtiisan na lang natin ang Marcos. At least hindi ito nagpapakita ng pagkiling sa China. Di gaya ni Duterte and company. Hayagan na talagang mga China. Gaya ni Boy Sile. Totoo yan, Federico Mandak. Galing mo. Oo. Kaya ito mga sinasabi itong mga retarded na PMR na ito. Malabo yan. Pag gumawa sila ng ganyan, maraming mamamatay. Bagay, walang kwenta naman yata sa kanilang buhay. Di ba? Oo. Lulusubin nila nga rod. Lulusob na sila imposible namang may sasama sa kanilang mga sinasabi ng taong bayan. Papakamatay yung taong bayan, bibigyan nila ng pera para sumama sa kanila, para mag-rally. Imposible yan. Hindi kagaya nung panahon ni Marcos Sr. Talagang taong bayan talaga humarang sa tangke. Walang binayaran dun. Halos walang binayaran dun. Alam ko wala Kasi talagang nagalit na pero yun nga, nagpasimuno naman daw si Ramos at saka to si Enrile, ganyan pero ako nakaniniwala kay Enrile dun. Drama yun tignan mo kasi Enrile ngayon, di ba? Kasi kung hindi gumalaw si Enrile doon, kasama si Enrile napalayas ng Pilipinas. Kaya kailangan may maiwan, sabi nga ng aking nasirang ama. Kaya gumawa ng drama na kunyari nag-away si Marcos at si Enrile. Ngayon, totoo pala, di ba? Ngayon, magkaibigan na ulit sila. Isang daang taon na yata si Enrile, pero may trabaho pa rin siya sa Malacanang kay His Excellency, di ba? Ted, shout out Ted. Bakit nagagalit ang tagagawa ng pulburon sa kumakain ito? Di wag kang gumawa ng pulburon, Digong, para di maka... No! Lupit mo naman, Ted. Bakit nagagalit ang tagagawa ng pulburon sa kumakain ito? Di wag kang gumawa ng pulburon, Digong, para di makakain si BBM. Bobo. Kinawa dyan to. Yung mga comments sa mga to, totoo. Nga pala, ikaw naman ang gumagawa bakit? Ikaw naman. Ako. Renato San Pedro, welcome to the club sabi niya. Kasi sa pagnanakaw lang ng pera, magaling ang mga amang Duterte. Mga ungas na lang ang talaga ang gugusto sa kanila para mamuno sa Pinas. Kaya nga, daming ungas Itong si Maharlika nung tinitiran niya si His Excellency, baka ako, mukhang nagbago mukhang nahimasmasan ka ako. Dahil tinira si His Excellency. Mga si Lisa Ismag may smuggler, ganyan. Bandang uli ka, labas-labas mo. Ciao! Duterte pala siya.
Magkano ba? No, tatanong lang ha. Di ko sinasabing nabayaran ka, Marlico ha. Ha? Ha? Oh. Taya buhay ka masyado, Marlico eh ha. Oh. Ang pagtataka ko lang, ba't hindi ka nagsasalita against Duterte, di ba? Ganun lang yun. Ted, sabi ni Ted, hindi kami natatakot sa 350 mong baril, Digong. Isang bala ka lang at huwag mong pupunuin ang salop kung ayaw mong hindi ka na sisikatan ng araw. Napasaya mo ako, Ted, ha? Renato San Pedro, Happy New Year. New subscriber po ako. Salamat sa dapat, Renato San Pedro. Librado Ludovico, shout out ha. Blessed morning po, Roque, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Talagang walang mabuting magagawa ang mga Duterte ning. Hoy, 2024 na. Ibang style naman. Sino ba ang kriminal kung hindi kayong mga Duterte kaya naghihirap ang bansa? Yun nga pero ang daming ang ay naku Lord. Librado Ludovico ulit oh. Ito namang si Maharliko, siguro kung sakali at hindi papayagan ng Panginoong Diyos na may mamuno pang isang Duterte, si Maharliko ay baka sa Ministry of Fake Information, ay troll na troll. Ang dating niyang mahaderang yan, isa ay Bisakol yan. Saan ka makakampi? Yan sa Ilocano, no way. Librado Ludovico ulit. Si Kawaldi, hindi ko na naririnig o nagpapanood. Hope he is okay. Shout out to you, Kawaldi. Shout out, Kawaldi Carbonel. Nawala na nga, ba? Kalat ni Baya ulit to. Paring appointed son lang ang paring Apollo. Kaya mo yan, ha? Ben Torres, shout out. Kaya nga dapat papasukin na ang ICC. Baka marami na namang papatayin si Digong. Di ba? Kaya nga eh. Pero hindi natin alam ha. Malay mo talagang pinipino na lang ng todo. Pinipino na lang. Erlinda, shout out ha. Sara boxing ang tao niya sa Davao. Disobedient leader. She want money for our country. Tanga na ang taong bayan. Corruption Duterte, gising na kayo. Sa katotohanan, Duterte mamamatay tao sa administrasyon niya ni Digong. Friend Shervin sa Peda, shout out ha. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Happy New Year ulit. Christian Sen, sabi ni Prince Sherwin. Unang pagbati po ng 2024 na makulay naganap sa atin pong lahat. Mga Rocky Warriors the Great. Unang araw ng matinding pasabog agad. Serox, 1+1 lang po yan. Siyempre, the only way magiba ang maagaw ang pwesto, lahat gagawin at gaganapin. Ang resulta, kapag ito pong nakaupo ngayon, puro panood lang at susyo-masyunga, baka bukas magising siya. Siya po pala ay nasa bundok na palang ng tralala. Siya pala ay doon na naitapon na. Di naman siguro siya manhid, traidura na po ang labanan. Matalino po yung isang matching. Talaga di po magpapatalo at di po magpapalamang. Sa dami po ng pera at kalaban, wala pong imposible. Pati po lubot ni Tambaloslos sa kangkungan pupulutin kapag ang konting kontrabida ay nakapag-take over. Tapos lahat ang maliligayang araw ng pagninenok at party-party. Totoo yan, tawa ka ng tawa dyan, Tia Deli kaya. Pero ang pinakamalupit po sa lahat, Xerox, kapag umupo ang buteteng lechon manok, maipapayo ko po magsama-sama na lang po lahat, mamundok. Mga Pinoy, totoo yan ako. Malupit ang aabuting parusa sa paghiganti at di lang po sapak ang aabutin kapag nakapag-take over po ang malupit na pinuno. Para na lang pong mga pusang walang mata
ang labas ninyong lahat dyan. Batas Hitler, Saddam Hussein ang aabutin ng mga kawawang Pinoy sa kamay ng mga ulupong. Hawak po ni Bleng-Blong ang bola ng pamatong alas Xerox. What is he waiting for? One wrong move, Xerox. Taong bayan po ang kapalit. At kawawa po. Totoo yan, Tia Delica. Wala pong bisa ang husay sa pag-i-English. Action po dapat at kamay na bakal ang paganahin at wag po ng bahagang buntot at kulubot na patutoy. Lahat po ng alagad ng kabila ready to attack at dahil po diyan sa Rox, impong basyang signing off muna. Mag-aabang po tayo ng kalmutan ng isang kuting at asong ulol. Sino ang magwawagi? Yan po ay depende. For now, tayo po ay magsitulog muna ng maimbing. Ang pulburon ay iwagsi muna sa isipan. At sabay-sabay tayong mag-shout out kay Sister Grace. Sister Grace, Happy New Year sa'yo. Sana bagong Sister Grace ka 2024, ka na rin ngayon. Palagi mong tandaan ang pagiging mabait at di mapagsimbot at di sakim sa di niya pag-aari, sister. Sa kaharian ng Diyos ang susunod mong magiging tahanan sa paglisan mo sa mundo. Kaya sister, habang may panahon pa, gawin mo tama na ating to lose but blessing to gain. Muli, ito po ang inyong lahat. Makulit pero super sweet ang nagmamahal ninyong Tia Deli na palaging may mahabang nobela. Happy New Year po. Pagpalain po tayong lahat. Pagpalain tayong lahat, Tia Deli ka. Hindi ko lang maisingit eh. Gaganda kasi ng topic natin, Fresh Ervin eh. Kung hindi, talagang gustong-gusto ko ng i-vlog itong si Grace Chingsay neto eh. Walang katinuan pa rin sa utak to hanggang ngayon eh. Alberto Olaer, shout out Karoke, pag si Digong Duterte tumawid na doon sa ibaon, doon siya ibabaon sa animal cemetery sa Paris, France. Lahing animal kasi ang ugali ni Digong Duterte. Kailangan doon siya ibaon sa animal cemetery sa Paris, France. Doon na nilibing ang asong si Tintin na bayani ng mga pulis, detective, palabas sa TV station natin noon. Sinama kasi kami sa employer namin sa France, sa Paris. Pag sinundo ko ang amo naming lalaki sa Charles Chi de Gaulle International Airport, pag uwi namin sa right side ng highway, nakikita ko ang animal cemetery, Paris, France noong 1986, Karoke. User ulit user, shout out Ang dumi nilang lahat, magbago na kayo, 2024 na. Ang dudumi nilang lahat, sabi niya. Al Olalia, shout out sabi niya. Wala nang epekto ang issue ng pulburo na yan kay BBM, Xerox. Yung pandaraya nga sa eleksyon, lusot na eh. Ano man ang gawin nilang laglagan sa isa't isa, tayong mamamayan ang kawawa. Totoo yan, Al Olalia ka. Isang matinding puwersa ng people power ang kabutihan ang kailangan, tulad ng mga comments natin nung una pa man. Good day again sa inyo, sa mga kawaryo, Sir Rox. God bless. God bless, Al Olalia. May G, shout out. Huliin muna ang drug lords bago ang user. Yun. Hindi naman drug lord eh. Tsaka kung ano sinasabi nilang ito. Tsaka yung sinasabi nila na nasa master list. Nasa si His Excellency. Doon mo makikita na itong si Digong, hindi siya fair. Pinili lang niya kung sino yung gusto niyang anuhin. Bakit? Ba't di niya inano si His Excellency? Ngayon, naging tandem pa ng anak niya. Di ba?
Wala. Peke yung drug list na sinasabi niya. Ang tinira niya, kagaya sabi ni Trillanes, yung kalaban sa negosyo. Oh, pero yung kakampi, tuloy-tuloy. Oh, diba si Tebes? Oh, diba? No. Pilisa Lugrono. Welcome to the club. Sabi niya. China is the maker of polvoron since 1975 as Philippines one of their market. Mo. Elizabeth Iscari ulit. Good morning, Sir Rox. Dagdag comment ko lang po sa mga Duterte at Kibuloy na sanggang dikit. Malakas ang loob ng mga ito kasi nga ho, sa dami ng mga naniniwala at napapaikot nilang mga nasa gobyernong ito na sobra-sobra sigurong nakakakuha ng malaking pondo at yung mga sandamakmak na gunggong na Pinoy ngayon na walang pakialam sa ating bansa. Kaya ganun-ganun na lang ang yabang ng mga ito. Feel kasi nila na majority ng mga Pinoy hawak nila, di ba, Sir Rox? Parang ganun. Nag-iisang oras na naman tayo. 3J Shop, shout out Sana nalilibang tayo nalilibang ko kayo, no? 3J Shop ulit Sir Rox. Hello, Sir Rox. First comment ko itong bagong taon. Wow naman, di ba? Sir Rox, well, sa aking bolang kristal ay sinasabing hindi po makaka-apekto kay Ginoong BBM ang polvoron ek-ek na yan. Una kasi itong mga DDS na ito Alam mo ikaw, 3J Shop ka, talagang masaya tayo pag natuloy yung sinasabi na pagbabakasyon mo sa Pebrero. Magkakakwentuhan tayo nila Betcha. Mahaba-haba ang kwentuhan yan. Una kasi itong si DDS na ito di marunong dumiskarte. Dapat kung may pasabog sila, dapat di nila pinapaalam sa madlang people, lalo na kay Ginong BBM at Ma'am Lisa. Dapat sikreto lang para pag pinalabas nila, ang pasabog nila mabigla ang mga taga Malacanang at hindi sila nakahanda. Kaso ina-announce nila ng bonggang-bongga sa SOCMED. Di natural, naganda ng bonggang-bongga sila Madam Lisa para i-counter itong polvoron ek-ek. Keso siyempre, sasabihin nila na fake and video, professional ang nag-edit, mga ganong katwiran. At tiyak, may pasabog din na naman ang kapo ni BBM. Di pwedeng wala. Tama ka dyan, 3J Shop ka. Cassandra Daisy, shout out Mr. Rox, style ng mga Duterte ang maglabas ng fake videos at malalaswang tulad kay Atty. De Lima at sex video ng anak ni Atty. Lenny Now. Mapil din ng mga Marcos family ang parehong modus operandi ng mga demonyong taga Davao. Kaya I serve na ninyo ang warrant of arrest at posas. Tapos ang problema ng Pilipinas at buong mundo. Yun. Wala pero antayin natin Maganda-ganda itong palabas na to. Edgardo Pangilinan, welcome to the club. Old issue yung 2022 election, no effect. Mo. Simple Maylin De Pedro, shout out. Good AM. Si Bongbong, wala yang epekto sa kanya kahit ano pa sabihin. Nalaban sa kanya, totoo man o hindi. Isipin ko nga, daming mamatay tao, kung ano di ba, nangyari ba? Wala. Maylin De Pedro ulit Siya na ang pinuklaman ng COMELEC. May magagawa ka ba? Kung tutuusin, si Lenny ang pwedeng magprotesta, pero wala, tumahimik na lang. Itong mga kamag-anak mo lang ang gustong ipwesto si Sara. Alam mo na kung bakit, di ba? Pero pwedeng mapalitan si Bongbong dahil sa pinapakitang health problem niya. Yun ang legal na paraan na mapalitan yan. Binoto nyo, tiis kayo, damay kami. Yun ang problema dyan. Kaya dapat si Bongbong parating nag-exercise
Romulo Bumatay, welcome to the club. Lord, protect BBM sa mga China at mga sakim sa kapangyarihan. Welcome to the club, Romulo Bumatay. Marilo Pabianak, shout out ha. Christian Cheng Nak, shout out. Busy ka. Sabi ni Marilo Pabian, good morning po muli tayo, Roque, at sa mga Roque Warriors na lumalaban para sa ikabubuti ng ating Pilipinas na mahal. Hindi si Sara ang nararapat mamuno sa ating bansa kahit idaan pa sa panaginip no pa rin ang ating desisyon. Tulad nga po na sinabi nyo tayo, iba't iba hati ng ayos ng buhok na sumasalamin sa takbo ng isip niya na parang roller coaster ang gagawin. Sa mga mamamayang Pilipino, Lord, protect our country, keep safe and healthy po tayo, your family at mga Karoke Warriors. Keep safe ka rin dyan, Marilo Pabian. Pagpagod, pahinga. Ha? Julito Rubilos, shout out ha. Retarded PMers, withdrawal support, hindi yan ang paraan para magtanggal ng isang nakaupong presidente. Impeachment lang o kaya people power, pansariling interest lang nila, gusto nilang ilagay si Sara. Hindi yan magtatagumpayan. Totoo yan, Julito Rubilos. Nananakot lang naman yan. Kaya dapat, yung bluff ng mga yan, call na agad ni His Excellency, diba? Ganun lang yun. Julito Rubilos ulit, Kung ang Chief of Staff o DND ang nag-withdraw ng support, maari pa itong mga retarded PMer ang supporter yan, mga kaluluwa sa impyerno. 3JC up ulit, Serok, hello Serox. Bukod dyan sa pulburon, video na yan, pinapakalat din nila ang nag-withdraw ng kuno ng AFP, suporta kay BBM. Wow, di ba Serok? Nagde-daydreaming ang mga DDS. Ang mga nag-withdraw ng support yung mga retired general. Ilang ba sila? At itong si Clemente, isang captain. Tawa na tawa si PJ. Matatakot ba si BBM mga retired na nga sila? Ang dapat nagbabanta ng withdrawal of support, dapat yung mga active sa service. Hay, ano ba itong mga DDS? Di nag-iisip. Gusto kong maniwala na si Dutz at ang kanyang mga advisor mga, excuse my word, bobo. B.O. sayo. 3JC ulit. Si Rox, kung gusto mong pabagsakin ang isang tao, dapat yung mga galaw mo, plano mo, yung mga galaw mo, o plano mo, sinisigurado mong hindi alam ng kalaban. Totoo. Yun ang English. Yun sa English pa, caught off guard dapat ang kalaban. Caught off guard dapat ang kalaban. Totoo. Kaso itong mga DDS, pinangangalandakan pa sa social media, di siyempre, maghahanda ang kalaban sa atake. Hay, bagong taon na DDS utak pa rin sila. Ah? 3J Shop ulit Xerox, ito namang si Harry Roque, malamang sa alamang maaresto na daw si Dutz mid of this year. Aba, may intelligence pala si Harry at alam niya ang galaw ng ICC. Kung ganoon mag-aabogado na siya para kay Dutz. Sila ba to? Paano na? Sinong mag-aabogado sa kanila? Kabado na ba ang mga mayayabang na to? Iinginig na, kumakalibang na yan, nagpapalakas loob na lang mga yan, ha? Pero, 3J Shop ka. Tandaan mo ba na nagkausap daw si Bato at saka si His Excellency. At maganda raw kailang napag-usapan. Kaya sabi ni Bato, hindi nyo ba nakikita? Nakangiti ako. Pero hindi ko sasabihin sa inyo kung ang napag-usapan namin. Basta nakangiti ako, kaya masaya ako. Si Bato talaga, Ay, naku, Bato. Ngayon, bakit hindi na masaya ang mukha mo ngayon? Na ba to? 3J Shop ulit. Si Rox,
yung mga nagbabanta sa gobyerno ni BBM, dapat talaga makakasuhan mga yan. Pero sa aking analysis, may oras din mga yan. For now, BBM is focusing on counter-attack against Duterte. Ang ICC muna at FBI ang pagtutuunan ng atensyon dahil pag bumagsak ang head, domino effect na yan. Totoo yan, galing mo talaga ha? Lahat ng mga nagbabanta sa administrasyon will go down the drain as well. Saka huwag tayong magtaka bakit parang tahimik si BBM, parang walang ginagawa. Akala lang natin wala, pero meron. Watch and learn lang tayo for now. Diba? 3JC off na naman, oh. Xerox, di ba may kasabihan tayo na bawat isa ay may katapat? Tawa-tawa siya. Akala rin natin, tigasin na talaga si Diggs. Pero ang katapat pala niya, isang BBM na sinasabihan lang niya na weak leader. Itong weak leader na ito ang magpapabagsak sa isang digong. Agree, Xerox? Agree! Sinabi mo Mission accomplished mga boss. Nakamagit sa oras tayo. Shout out, Brother Eli Asisio. Balong, Boyong Kong, shout out Eman Escalona nak, shout out sa iyo. Mirna Regalado, Adorasyon Timaranan mga boss, mga friends, shout out sa inyo. Hanggang bukas po ulit. Baka makadalawa ko. Susubukan kong mag-vlog tungkol dito sa aking problemang hipag, ha? Good night. God bless. Happy New Year po ulit.